Ngayon sa ating mga balita sa Ibayong Dagat. Sumampa na sa 40 Palestino ang patay matapos atakihin ng Israeli forces ang paaralan sa Nuseirat Refugee Camp sa Central Gaza. Sa televised press briefing, sinabi ni Israeli Rear Admiral Daniel Hagari na target ng kanilang pag-atake ang pinaniniwalaang kuta ng Hamas. Pinangalanan din ni Hagari ang 30 miyembro ng Hamas na kanilang napatay. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng syudad, karamihan sa mga pinaslang ay pawang mga kababaihan at bata. Kinundina naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang naging hakbang ng IDF. Ayon kay Guterres, aabot sa 6,000 sibilyan ang pansamantalang nanunuluyan sa pinabagsak na paaralan bago ang pag-atake ng Israeli Defense Forces. Ang nasabing paaralan ay pagmamay-ari at pinatatakbo ng United Nations. Patay ang isang babaeng mayor matapos nga pong pagbabarilin ng armadong grupo sa Michoacan sa Mexico. Kinilala po ang napatay na halal na opisyal na si Cotija Mayor Yolanda Sanchez. At ayon sa investigasyon, 19 na beses na pinagbabaril po ang mayor sa isang town center. Nangyari po malagim na krimen ilang araw lamang matapos nga pong ideklara na panalo po bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Mexico si Claudia Sheinbaum, ang kauna-unahang nga pong babaeng leader ng Mexico sa loob ng kasaysayan ng bansa. Puspuso naman ang search and rescue effort sa nawawalang British broadcaster sa isla ng Symi sa Greece. Kinilala ang 77 anyos na mamamahayag na si Michael Mosley. Ayon sa report, mismong ang kanyang asawa ang nagsumbong sa pulisya matapos simulang mawala ito kahapon. Aabot sa 20 miyembro ng Coast Guard at pulisya ang tulong-tulong na naghahanap sa nawawalang broadcaster sa isla. Kilalang UK broadcaster sa mga programa ng BBC na Trust Me at I Am a Doctor. Patay ang 2 taong gulang na bata habang kritikal ang kalagayan ng kanyang ina matapos tamaan ng buhawi ang kanilang bahay sa Michigan sa Amerika. At ayon sa report, namatay ang bata matapos pumabagsakan ng natumbang puno sa Livonia sa akop ng Detroit. Sa drone footage, kita ang lawak ng pinsala ng nasabing kalamidad. Patuloy po naman na ang ginagawang assessment ng lokal na pamahalaan ng Detroit sa lawak at halaga ng pinsala. Umabot na sa higit 100,000 ektarya ng wetlands o latian ang nawasak bunsod ng nararanasang wildfire sa Mato Grosso, Brazil. Ayon sa report, itinuturing bilang pinakamalawak na tropical wetland ang patuloy na nasusunog. Nababahala naman ang World Wildlife Foundation na posibleng matapatan ng nasabing wildfire ang nangyari rin noong wildfire noong 2020. Nagsisilbing flood control, nagbibigay ng malinis na tubig at nakatutulong sa masamang epekto ng panahon ang mga wetland sa mundo. Sa ating pong Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.